Feng Shui by Kuya Morkid, huwag kalimutang mag-subscribe. Ang ideya na ang isang pinto ay hindi dapat nakatapat sa hagdan ay nagmumula sa iba't ibang paniniwala at tradisyon, kabilang na ang Feng Shui, isang sinaunang sining ng spatial arrangement mula sa China. Gayunpaman, bukod sa mga pamahiin at tradisyonal na paniniwala, mayroon ding mga praktikal na dahilan kung bakit itinuturing ng ilan na hindi kanais-nais ang ganitong ayos sa mga tahanan o gusali. Owi Feng Shui at espiritual na paniniwala. Sa Feng Shui, ang tamang pag-aayos ng mga espasyo ay mahalaga upang makamit ang balanseng daloy ng enerhiya na tinatawag na Qi. Ang balanse ng enerhiyang ito ay sinasabing nagbibigay ng kalusugan, kasaganaan, at magandang relasyon sa mga residente ng isang bahay. Ang hagdan ay isang pangunahing elemento sa Feng Shui dahil nag-uugnay ito ng iba't ibang bahagi ng bahay. At kung ang hagdan ay nakatapat mismo sa pintuan, maaaring ito raw ay maging sanhi ng mabilis na paglabas ng positibong enerhiya. Narito ang ilang mga pangunahing prinsipyo ng Feng Shui kaugnay ng pinto na nakatapat sa hagdan. 1. Pagkawala ng enerhiya. Ang hagdan ay itinuturing na isang paraan para makapagpalipat-lipat ng enerhiya sa iba't ibang bahagi ng bahay. Kung ang pinto ay diretso sa hagdan, ang enerhiya ay sinasabing direktang bumababa o umaakyat sa hagdan nang mabilis at nawawala palabas ng pinto. Sa madaling salita, hindi nagtatagal ang positibong enerhiya sa bahay na maaaring magdulot ng mga problema tulad ng kakulangan sa pera o kahirapan sa trabaho at relasyon. 2. Pagkawala ng suwerte. Ayon sa Feng Shui, kapag may hagdan na nakatapat sa pintuan, maaari itong magresulta sa pagdaloy palabas ng suwerte at kasaganaan. Sa kasong ito, ang pag-akyat o pagbaba ng enerhiya ay hindi balanse at dahil dito, sinasabing nawawala ang mga magandang oportunidad at kasaganaan ng pamilya. 3. Problema sa kalusugan. Ang ilang eksperto sa Feng Shui ay naniniwala na ang ganitong forma ng bahay ay maaaring magdala ng mga problema sa kalusugan, lalo na sa mga nakatira sa bahay. Sinasabing maaari itong magdulot ng matinding pagkapagod, stress, at iba pang karamdaman. Ito ay dahil ang mabilis na daloy ng enerhiya ay hindi nagiging mabuti para sa pisikal na kalusugan ng mga tao. 4. Pagkakaroon ng tensyon. Ayon din sa mga espiritual na paniniwala, ang pinto na nakatapat sa hagdan ay maaaring maging sanhi ng hindi magandang daloy ng komunikasyon sa mga miyembro ng pamilya. Ang hagdan na nakadirekta sa pinto ay maaaring maging simbolo ng madalas na pagtatalo o hindi pagkakaunawaan sa mga kasamahan sa bahay. Kobisa na stores, praktikal na pagsasaalang-alang. Bukod sa mga paniniwala sa Feng Shui at espiritualidad, mahalaga ring pag-isipan ang mga praktikal na aspeto ng pagkakaroon ng pinto na nakatapat sa hagdan. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit masama o hindi kanais-nais sa ilan ang ganitong sitwasyon. 1. Kaligtasan. Kung ang hagdan ay nakatapat sa pinto, lalo na kung ito ay pababa, maaaring maging panganib ito sa kaligtasan ng mga nakatira. Maaaring madulas o mawalan ng balanse ang isang tao kapag bumaba siya sa hagdan at diretso sa pintuan, lalo na kung walang sapat na espasyo o plataporma bago dumating sa pintuan. Ito ay maaaring magdulot ng mga aksidente, lalo na sa mga bata, matatanda o mga taong may kapansanan. 2. Pagkapribado. Ang isang pinto na nakatapat sa hagdan ay maaaring magresulta sa kakulangan ng pagkapribado. Kapag may tao na pumapasok sa pinto, maaaring agad niyang makita ang nasa itaas o ibaba ng hagdan. Ito ay maaaring hindi komportable para sa mga nakatira, lalo na kung ang hagdan ay humahantong sa mga personal na lugar tulad ng silid-tulugan o banyo. 3. Estetika. Sa maraming kaso, ang isang pinto na nakatapat sa hagdan ay hindi maganda sa paningin. Ang symmetrical na pagkakaayos ng mga pinto at hagdan ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng kawalan ng balanseng disenyo. Ang ganitong klaseng pagkakaayos ay maaaring hindi aesthetically pleasing na mahalaga para sa ilan na pinapahalagahan ang visual harmony sa kanilang bahay. 4. Ventilation at ilaw.
Sa ilang mga bahay, ang pinto na nakatapat sa hagdan ay maaaring maging sagabal sa tamang bentilasyon o daloy ng hangin sa loob ng tahanan. Halimbawa, kung walang sapat na espasyo sa pagitan ng pinto at hagdan, maaaring hindi magandang pumasok ang sariwang hangin. Maaari rin itong magdulot ng problema sa pagpasok ng natural na liwanag sa bahay, lalo na kung ang pinto o hagdan ay nasa lugar na may limitadong access sa bintana o iba pang mapagkukunan ng liwanag. Miebaks your swears, mga paraan para itama. Kung ikaw ay naniniwala sa Feng Shui o gusto lamang maiwasan ang mga praktikal na abala ng pinto na nakatapat sa hagdan, may mga solusyon na maaaring isagawa upang matugunan ang sitwasyon. 1. Paglalagay ng harang. Ayon sa Feng Shui, ang isa sa mga pinakamadaling solusyon ay ang paglalagay ng harang o divider sa pagitan ng hagdan at pintuan. Maaari itong isang pader, divider screen, o kahit na isang malaking halaman. Ang layunin ay upang pigilan ang mabilis na pagdaloy ng enerhiya pababa o pataas ng hagdan at diretso palabas ng pinto. 2. Paglalagay ng karpet. Uwens, kung ang hagdan ay pababa mula sa pintuan, maaari ring maglagay ng makapal na carpet o rug sa sahig ng hagdanan. Ang carpet ay makakatulong na pabagalin ang daloy ng enerhiya at gawin itong mas banayad. Sa ganitong paraan, hindi bigla ang paglabas ng enerhiya sa pintuan. 3. Pag-adjust ng layout ng hagdan o pinto. Sa ilang pagkakataon, maaari ring pag-isipan ang muling pag-aayos ng layout ng bahay. Kung ang hagdan o pintuan ay maaaring ilipat, mas mabuti ito upang maiwasan ang ganitong klaseng sitwasyon. Ang pagpapalit ng direksyon ng hagdan o paglipat ng pinto sa ibang bahagi ng bahay ay maaaring makapagbigay ng mas balanseng daloy ng enerhiya. 4. Pintuan na may matibay na sarado. Kung hindi maaaring ilipat ang hagdan o pinto, ang isa pang solusyon ay ang pagtiyak na ang pintuan ay may matibay at magandang sarado. Sa ganitong paraan, maaari mong kontrolin ang daloy ng enerhiya at maiwasan ang agarang paglabas nito. Ang pintuan na ito ay maaaring lagyan ng masinsinang lock o curtain upang higit na makontrol ang daloy ng enerhiya. Swar Hashimos. Konklusyon. Ang ideya na masama ang pinto na nakatapat sa hagdan ay maaaring magmula sa tradisyonal na paniniwala tulad ng Feng Shui at mga praktikal na konsiderasyon. Para sa mga naniniwala sa Feng Shui, ang ganitong sitwasyon ay maaaring magdala ng negatibong epekto sa enerhiya, swerte at kalusugan ng mga residente ng bahay. Sa kabilang banda, mula sa praktikal na pananaw, maaari rin itong magdulot ng mga isyu sa kaligtasan, pagkapribado at estetika ng bahay. Bagaman, hindi lahat ay sumusunod sa Feng Shui o espiritual na paniniwala, may mga solusyon na maaaring gawin upang maiwasan ang mga negatibong epekto ng pinto na nakatapat sa hagdan, tulad ng paglalagay ng divider, carpet, o pagbabago ng layout ng bahay. Ang pinakamahalaga ay ang pagkakaroon ng balanseng disenyo at layout na nagbibigay ng kaginhawahan at seguridad sa mga nakatira sa bahay.